Sagittarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for May 6 to 12, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 3rd anniversary promo, 25% discount sa mga tarot reading services from May 2 to 15, 2024. So, yung link nasa description kung paano mag-book. So, let's begin sa weekly reading May 6 to 12. Okay, you have Mars and Aries in the 12th house. Sag, parang you are being limited, no? May mga gusto kang gawin na hindi mo magawa. And that is frustrating you. Pwede rin yung iba sa inyo nagkakaroon ng overthinking. 12th house kasi is also about thinking and thinking about the things na hindi naman talaga mangyayari. So, pwedeng may mga gusto kang simulan, gawin, i-pursue na hindi mo magawa kasi yung iba natatakot kayo sa mga what if mag-fail. Alam niyo yun, yung mga what if na yan. Mars is the planet of action, aggression, initiation. So, parang meron kang gustong simulan, i-pursue, and nasa Aries pa siya. So, Aries is also the energy ng Mars kasi ruler sila ng bawat isa. And Aries is about new beginnings, okay? So, some of you, marami kayong mga plano na gusto nyong magsimula na hindi nyo pa nagagawa. Yung iba sa inyo, maaring physically na nagkakaroon kayo ng headache lately. Pwedeng sa sobrang init or pwede rin namang resulta to ng maraming iniisip sa buhay. Oo. Lalo na if you are wala sa industriya ka ng health, medical field, no? So, can be stressful para sa'yo. But I think, no, kung ikaw ay kung i-relax mo lang yung isip mo, kaya mong gawin to kaya mo tong isakatuparan. Ang nangyayari kasi, naghahalo-halo yung mga iniisip mo. Kumbaga, yung mga tinatawag na panggulo, na mga ideas sa isip mo. So, i-clear mo yung mind mo at mag-focus ka lang dun sa gusto mong simulan. And eventually, pag nakapag-focus ka doon at natanggal mo yung mga unnecessary na iniisip mo na panggulo lang, makapag-concentrate ka, makakaalis ka dito sa limitasyon na to. Okay? So, let's see, Sag, yung overall energy ninyo for this week. 5 of Swords. Pwedeng isa to sa iniisip nyo, yung competition sa paligid nyo. Parang meron ding energy dito na gustong makalamang. Gusto kang lamangan. The Hermit. I think yung iba, Aries, meron kayong mga iiwasan ng tao na sa tingin nyo, sinasabotahe lang yung mga plano nyo sa buhay. This can be anyone. Pwedeng kaibigan mo, pwedeng partner mo, mahal mo sa buhay, na hindi naniniwala sa mga gusto mong gawin, or parang kung sino pa yung dapat karamay mo, siya pa yung nakikipagkompetensya sa'yo. 'Di ba? May mga ganun Example, kapatid mo, no? May na-share ka na idea sa business sa kapatid mo.
And then, iniisip mo, inaakala mo, nasusuportahan ka ng kapatid mo. Maya't maya nalaman mo, gusto na rin niyang gawin yung business na gusto mong gawin. Pero, hindi ka kasama. Alam mo yun, so parang kinumpetensya ka pa. So, yung iba sa inyo, maaring you are reassessing your situation. Talagang iba, Saj, meron kayong mga iniisip sa ngayon. Pakiramdam nyo mag-isa lang kayo or pakiramdam nyo parang walang sumusuporta sa inyo. Let's see your challenge. Ano yung challenge? The Emperor. The challenge is how are you going to take back your power? Okay? Emperor is a very powerful position. Siya yung mas mataas pa siya sa mga kings, 'di ba? So let's see your, what is that? Page of Wands. So as a challenge talagang meron kang kailangan i-discover more about yourself na hindi mo magawa-gawa, hindi mo masimulan-simulan kasi you don't know how to start. Hindi mo alam kung paano magsisimula. Kumbaga kalat-kalat yung idea sa isip mo. That's why you are overthinking. And then with the Emperor here, this is about being more organized and structured sa mga plano mo sa buhay. So, yan yung challenge mo kung paano mo i-organize ang iyong mga iniisip. 'Di ba? Like for example sa mga interview, pag tinanong ka ng interviewer, tapos ang dami mong gustong sabihin, nag-uunahan siya sa isip mo, hindi mo tuloy siya mabigkas, nagsastutter ka. So, you have to calm yourself, kalmahin mo yung sarili mo, collect yourself, and kahit dahan-dahan mong bigkasin, sabihin, no? Eventually, masasabi mo yung message na gusto mo. So, for some of you, yan yung challenge nyo ngayon. Paano nyo kakalmahin yung isip nyo, yung sarili nyo, at unti-unti na mag-focus doon sa goal ninyo. Let's see your opportunity. The Six of Pentacles and the Eight of Cups. Oh, I think you have the opportunity to finally leave a situation. Pag-alis sa isang sitwasyon na sa tingin mo unfair, sa tingin mo hindi ka na na-value, sa tingin mo it is just limiting you. May moon dito. The moon is about your instinct, your intuition. So, yun yung pinaka-guide mo ngayon. You also have the opportunity to bring balance into your life, especially in your finances kung medyo naging challenging yung financial situation nyo. Yung iba sa inyo, maaring yung kinalalagyan nyo ngayon is mahirap talagang mag-grow. Pwedeng may mga energies around you that are toxic, na nagiging dahilan para hindi ka maging inspired. Kasi you need to be inspired to do something, no? To do your passion. So your blessing is the Six of Cups. Love. Knight of Pentacles. So your excuse me. Your blessing is about financial stability. So I see financial stability the moment na balikan mo yung pangarap mo, yung totoong gusto mo sa buhay, yung passion mo. Kasi pwedeng hindi mo muna yan pinansin kasi you have other opportunities na sa tingin mo mas practical. May celebration, no? Pwedeng may magba-birthday or a party celebrating success. O meron daw new direction for you, Sagittarius. See, can be a new opportunity or magbabago ka ng career mo. May mga bago kang mga susubukan. You will go for your happiness. Your thinking will either make your happiness or take your happiness. You choose. Yes. So your mindset, importante yan. And your priorities. The quality of your life is determined by how you spend your time. Make sure your schedule reflects the life you want. Yes. Kailangan in alignment yung priorities mo sa goals mo.
So, example, gusto mo mag-business, pero yung priorities mo, yung pagtatrabaho mo at hindi ka nag-iipon for your business. So, paano mangyayari yun, 'di ba? But there is a celebration dahil meron kang bagong direction na tatahakin. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye!